Sumiklab ang magkakaiwalay na sunog sa Rizal at Maynila. Ang dalawa sa mga sunog dulot ng kanilang ginamit sa mga bahay na walang kuryente. Nagbabalik si Hannibal Talete. Kahit madaling araw pa lang, nagliwanag ang bahagi ng Javier Compound sa Barangay Kupang Antipolo sa laki ng sunog na sumiklab sa lugar. Nabigla na lang daw ang mga residente na makita ang nagngangalit na apoy. Tulog po kasi ako noon, tapos pumasok yung anak ko sa loob ng bahay, kumukuha siya ng tubig. Sabi ko, ano nangyari? May sunog daw. Tumayo po kami ng mag-asawa. Pagtayo po namin, nakita namin itong kapitbahay namin, nasusunog na nga siya. Nahirapan naman ang mga bombero na maabot ang ilang nasusunog na bahay. Medyo mahirap po talaga yung pagpasok natin dun sa fire scene, lalong-lalo na dun sa kabilang part ng compound. Medyo masikip yung daan. And then yung isa pong naging problem din po natin dito is yung mga sasakyan na nakapark sa tabi ng kalsada. Tumagal din ng nasa 1 oras bago naapula ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Antipolo, 9 na bahay ang naabo. 12 pamilya naman ang apektado. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Ayon sa ilang residente, nagmula raw ang sunog sa isang bahay na naputulan ng kuryente. May kuryente po kami, pero siya kandila lang po ang ginagamit niya. Pagtingin ko, sunog na yung bahay niya eh. Iniimbestigahan pa ng BFP kung yan nga ba ang mitya ng apoy. Hindi na humarap sa media ang nakatira sa bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog. Nagkasunog din sa bahagi ng Kasiglahan Market sa Rodriguez, Rizal. Sa laki ng apoy, naabot na ang ibang kable ng kuryente. Tumagal ng halos kalahating oras bago naapula ang sunog. Walang naiulat na nasawi maliban sa isang aso at pusa. Natupok din ang maraming tindahan. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala nito. Nagising mula sa mahimbing na tulog ang ilang residente nang sumiklab ang sunog sa Barangay 108, Zone 9 sa Tondo, Maynila pasado hating gabi kanina. Tumagal lang ng 16 na minuto ang sunog. Pero napinsala nito ang dalawang magkatabing bahay. Ang residente ng bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog, nasugatan sa kamay. Binalikan niya kasi ang 10 taong gulang niyang apo na inakalan niyang naiwan. Yung bata, si Sir, sabi niya, nasa loob. Eh, siyempre, ayun ang pagkaalam ko, nasa loob eh. Eh, wala pa raw umaakyat. Ngayon, inakyat ko ngayon. Dinanong ko yung kutso na inuhigaan niya, wala. Ay, kaya nga nasunog yung kamay ko. Ligtas naman na nakalikas ang apo ng residente. Napag-alamang gumagamit ng kandila sa bahay na pinagmulan umano ng sunog dahil wala silang kuryente. Pumayag naman ang mga kaanak na humarap sa media ang 10 taong gulang na bata. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang sunog. Nakita ko lang po na sumusunog. Natumba sa kardera yung kandila. Doon ko na lang nilagay sa speaker. Mausok, mainit. Lumaki na po. Kaya nababa po ako. Inaalam pa ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog at kung ano talaga ang mitya nito. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.